Tutuloy-tuloy po tayo ngayong oras na to sa ating pong tatalakayin. Patungkol po ito sa hypothyroidism. So, para po sa ating mga kaibigan dyan na mayroon pong ganitong mga suliranin sa kanila pong kalusugan, so wag po kayo mawala sa ating pong presentation ngayong tanghaling ito. So, umpisahan po natin ang ating pong pag-uusap sa pamagitan po ng pananalangin. Magdasal po tayo. Mapagpala at mahabagin po naming Panginoon, amin po kayo niluluwalhati dahil po kayo po ay napakabait po ninyo sa amin. Binigyan niyo po kami ng buhay, panibagong araw kung saan kami ay muling bibigay ng kaalaman patungkol po sa hypothyroidism. Bigyan niyo po kami ng talino galing po sa inyo, Panginoon, at pagpalain po ninyo ang lahat po na nakikinig ngayong tanghaling ito at inyo po silang tulungan na kanila pong ma-overcome ang kanila pong mga presente na mga problema patungkol po sa aming pong tatalakayin. Maraming salamat po, Panginoon, na kayo po ay palaging nakikinig sa aming mga panalangin. Ito po aming hinihingit, pinapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, once again, our topic is all about hypothyroidism. No? Itong ating thyroid, ito po yung parang accelerator po ito, yung ating thyroid. Siya po yung nagkocontrol ng lamig at saka ng ating body temperature. Siya po yung nagkocontrol. So, kaganina, diniscuss ko po yung ano pong pinagkaiba ng hypo at saka hyperthyroidism. So, yung hypo, underactive, yung hyper, overactive. No? Sinabi nga kaya nga hyper. So, yung function ng ating thyroid, siya po yung nagkocontrol ng ating metabolism, ng ating body temperature. Then, kadalasan po, especially yung function po ng ating puso, yung beat po ng ating puso, mayroon din pong connection sa secretion ng hormone galing po sa ating thyroid papunta sa ating puso. Kaya importante po yung functions or yung workload ng thyroid problem. So, ano po ba yung mga symptoms kung paano po natin malalaman na mayroon tayong thyroid problem? So, mga symptoms nito ay yung madaling napapagod, no? Pag low yung metabolic response ng ating thyroid, so kadalasan po yung physical weakness or madaling napapagod kahit bago lang natutulog pero pagod ka agad, no? Inability to tolerate cold and are the most common symptoms of hypothyroidism, no? Hindi niya kahit na mainit yung or during night time, so kahit nakakumot, no, mayroon siyang hindi capable yung kanyang katawan na mag-produce ng init sa katawan. Other include loss of appetite, no? Isa rin to, basta low yung ating basta mayroon po tayong hypothyroidism, so medyo hindi po tayo ganadong kumain. And slow in heart rate, no? Mayroon pong, sabi ko po kanina na ito po ay mayroon po itong kinalaman sa pintig po ng ating puso or yung secretion ng hormone papunta sa ating puso, possible na affected din po basta yung mayroon po tayong hypothyroidism. Then, water retention or enema nga case, kadalasan po nakikita, isa po sa mga sintomas sa mga hypothyroidism. Of course, overweight, no? Bakit nagkakaroon ng overweight, no? Bakit naging obese yung hypothyroid na case? Kasi yun po yung secretion ng kanyang thyroid hormone hindi po normal, masyadong mabagal po yung kanyang secretion ng kanyang thyroid hormone. Kaya nagkakaroon ng obesity na case. Or brittle nail, no? Yung ating kuko medyo malambot, no? Ang tawag niyan, yung medyo hindi po brittle po yung ating kuko. Okay. Other problem, constipation, no? Kadalasan po sa mga hypothyroidism, constipated, no? Low yung kanilang metabolism, acidic yung kanilang colon, yung environment sa kanilang colon. Then, difficulty in concentrating, no? Mahirapan po medyo cloudy yung utak basta mayroong problem sa hypothyroidism. Another
mga symptoms. So yung skinny, scaly nga kaning medyo pagis-pagis nga panit, no? Ano ba yung pagis-pagis nga panit? Okay. So depression, difficulty in concentrating, and most of kadalasan sa mga babae, sila po yung kadalasan na natatamaan ng hypothyroidism, no? Lalo na pag masyadong masipag, no, nagpupuyat sa gabi, stressful, no, kadalasan po yun po yung every time na mayroon during sa regular na working days, wala pang lockdown, palagi po kaming nagkakandak ng mga seminar sa school, mga government agency. So marami po kaming na-encounter na mga cases like hypothyroidism, no? Iba naman yung hyper, no? Hyper, umiilaw yung mata kahit hindi nakatulong ng battery, or not literally, umiilaw po talaga yung mata, no? Ano ba, yung parang budlak ba, sa Bisaya pa, budlak ang mata bisag wala gatulong ng battery kay overactive ang iyang thyroid hormone. Okay, Clifford, kaya nun. Women, there might be a painful menstrual problem, no? Yung mga babae, no? Akala nyo, nagkakaroon kayo ng dysmenorrhea, pero mayroon palang connection sa ating thyroid problem, no? Hypothyroidism. And milky breast discharges, no? Nagkakaroon ng parang mayroong lumalabas na mga gatas yung nipple. And ang hypothyroidism, ito rin po ay nakaka-cause ng fertility problem, no? Kadalasan sa mga mahirap po makabuo ng anak, no? Basta hypothyroidism. So paano nyo malalaman talaga kung if ever na gusto ninyong malaman yung 100% malaman ninyo kung talagang mayroon kayong hypothyroidism? So of course, magpa-check po tayo, magpa-lab po tayo sa ating TH4, T3 and T4 hormone, or TSH, no? TSH, no? Punta kayo sa mga endocrinology, no? Mga endocrinology, yun po yung mga espesyalista sa thyroid problem, no? Pa-check kayo sa inyong thyroid secretion, yung TSH na thyroid stimulating hormone. Patitingin ninyo para malaman kung mayroon kayong hypothyroidism, no? So, I said a while ago na ang causes po nito, kadalasan sa mga cause po nito, yung sobrang trabaho, no, sobrang pagpupuyat. Then meron din pong mga study na ang thyroid problem kadalasan yung mga tao na masyadong malinis sa bahay, no, pag nakikita lang ng ipis na isang ipis, spray ka agad ng yung Baygon, no, yung pesticide na sprayer, or yung Baygon na spray, no. Kadalasan po, nung naka-lecture din po kami sa area sa Del Monte, no? Area sa Del Monte dito sa may Manolo Portage Bukidnon, sa may canyon. So nag-lecture kami doon sa school. Marami po sa mga teacher na mayroon problem sa hyperthyroidism, no? Ang iba hypo, no? So possible kasi yung ibang mga area na napupuntahan po namin, na nagkakandak po kami ng mga seminars, kasi doon sa Del Monte, pag nag-spray po yung kanilang boom, yung malaki nilang yung mga truck nila na malaking truck na nagki-carry nagdadala ng mga pesticide para sa pinya. So, yung hangin, unknowingly, unnoticedly, hindi po nila napapansin na yung hangin lumilipa, yung chemical lumilitaw doon sa parang dadadala ng hangin papunta doon sa mga kabahayan, no? Kadalasan sa mga teachers doon sa particular in Manolo Portage in Canyon, mayroon po silang problem sa hypothyroidism, no? Sabi dito, how to detect hyperthyroidism? Paano po natin malalaman na mayroon po tayong problem, no? Yung iba, first thing in the morning, ang gawin po natin, kukuha po tayo ng thermometer, no? Atin pong ilalagay sa ating underarm. Then titingnan po natin yung temperature natin, at least
ang temperature na is 97.6 or 98 yung kanyang temperature Fahrenheit. So, for successive na 5 days na ginagawa po natin na ang ating pong temperature, ganun po ang kanyang Fahrenheit is 98. So, positive po, mayroon po tayong thyroid problem, no? Low thyroid condition generally does not produce goiter, no? Hindi po lumulubo yung liig, no? Basta low yung it produce with nagpo-produce po ito po yun. Kadalasan sa mga tao na mayroong ganito, na misinterpret po ito, na tinatawag po ito sa other nga mga cases na Hashimoto diseases, no? This kind of disease commonly underactive thyroid. This occurs when the body becomes allergic to its own thyroxine, no? Ang ating thyroid nagpo-produce ng sarili niyang hormone, pero ang nangyayari, hindi siya parang hindi na niya nakilala yung other nga mga cells or other nga mga hormone, no? Nagkakaroon ng allergy. It is not clear why this happened. Okay. In addition, immune system can produce antibodies that invade and attack the thyroid, no? Ang ating immune system nagpo-produce ng another nga mga antibodies na kanyang atakihin, no? Hindi na sila nagkakaroon ng pagkakilala. So kumbaga sa Bisaya pa nagunay, no? Nagunay ang mga hormone, no? Nagkakaroon ng misencounter kung sa military pa nagkaroon ng misencounter, hindi nagkakilala ang isa't isa, so nagunay or nagkaroon ng misencounter kasi meron ng disruption sa production ng thyroid hormone. And disruptions of the thyroid resulting in hypothyroidism na tinatawag na mycedema, no? Mycedema, okay. Is actually a disease of the immune system. It is believed that the cause, sabi ko kanina, na ito po ay pinaniniwalaan sa mga medical na research na ang sanhi ko nito is exist chemicals, no? Poisonous fumes, no? Yung mga poison sa fumes, medicinal drugs, certain medicinal drugs, tobacco, impure living, no? Yung mga hindi malinis sa yung hindi marunong mag-maintain ng proper hygiene. And ito po ay nakaka-cause ng disruption sa ating immune system, no? Nagkakaroon ng disruption sa ating immune system, no? Okay, paano po natin intindihin? Kasi supposedly, ang topic natin, dalawa yung ating i-discuss ngayon, hypo and hyper. Pero sa hypo lang, kailangan po natin mapukusan yung hypo. The next time around, mag-discuss po tayo ng hyperthyroidism. Kasi mahaba po yung discussion ng hypo. Mayroon po tayong dapat na maintindihan kung paano po at ano pong mga gamot ang kailangan po natin iwasan at anong mga gamot ang pwede po natin gamitin basta mayroon po tayong hypothyroidism, no? The thyroid problem is not a simple one, no? Hindi po ito biro yung magkaroon ng thyroid problem, no? Although mura lang yung gamot nito, may tag 25 pesos, yung mga thyroxine, yung mga artificial na mga hormone from animals, ginagamit na ng tao para lang magagamot yung problem ng thyroid ng isang tao, no? Hindi po ito simpleng sakit. The thyroid in your neck sends out thyroxine which is loaded with iodine, no? Ang ating thyroid nagre-release po siya ng thyroxine na punong-puno po ng iodine. The cells throughout our body telling them to get to work, but the thyroid is told what to do by hormones from the pituitary hormone, no? Galing po sa ating utak. Mayroong hormone na sinesend papunta sa ating thyroid hormone. Tinatawag ko ito na pituitary hormone. Thyroid stimulating hormone, tinatawag ko siya TSH. So, and the pituitary is told what to do. Anong gagawin, no? Do by part of your brain, by the hypothalamus. So, all types of thyroid problems may not be caused by the thyroid gland at all, but by problems in the pituitary gland or sa ating hypothalamus na case, no? Okay.
Caution, ano ba yung mga kailangan natin bantayan, no? Mga caution sa mga hypothyroidism. So, basta meron na tayong myxedema, no? Can occur, coma, no? Nagka-cause po ito ng comatose. Kasi pag low po yung ating metabolism sa ating yung ating release sa ating thyroid hormone, so bababa po yung ating metabolic response, no? Normally, yung ating pH balance sa ating dugo affected, no? Pag bumaba po yung ating dugo ng below 7.4 yung kanyang pH balance dahil affected sa ating thyroid, possible po ang tao po magkukumatos yung tao, no? So, overexposure sa lamig. So, delikado basta mayroong hypothyroidism kasi it can cause comatose, bababa po yung ating pH balance ng ating blood. Then, kung after taking or any sedatives or narcotics, kasi kadalasan binibigyan po ng pag may mga ganitong incident, no, binibigyan po ng mga so dalhin ka agad sa mga espesyalista, no, or sa hospital. So medical treatment includes taking thyroxine from, sinasabi ko kanina ito, from the animals, no? Tinatawag po siya na Synthroid or Liboxil na gamot, no? Pero alin sa dalawa ang mas mainam sa dalawa? This generally 3 to 9 grams in the morning exists well, cause heart rate and shaking of the extended arm, no? So makakapalpitate po ito, magkukus po ito ng mabilis na pagpintig ng ating puso, basta hindi po natin alam kung alin gamot ang ating pong inumin na medyo lesser po yung kanyang damage po sa ating So Liboxil tablets are standardized better than Synthroid, no? Mas mainam na inumin yung Liboxil kaysa Synthroid na gamot, especially pag sa mga hypothyroidism. So, ang levothyroxine can cause, itong mga gamot to, makapabrittle din po sa ating bones, no? Makaka-weaken sa ating bones dahil itong mga gamot na to, i-drain niya yung calcium sa ating buto, no? Medyo hindi maganda. 13% of bone mass, estimated 19 million people in America take this kind of drug, no? Thyroid drugs can cause bone problem, no? Nagkakaroon ng bone problem. So thyroid supplementation can cause cardiac arrest, no? Basta hindi mo control yung weak yung puso mo, pag umiinom ka ng gamot para sa hypothyroidism, kasi yung gamot para sa hypothyroidism, ang purpose niyan parang highly stimulant. So ang purpose niya para yung ating thyroid hormone mabilis or normal yung secretion ng ating thyroid hormone, pero mayroon naman siyang negative na effect sa ating puso, no? Nakakapabilis ng ating tibok ng ating puso, no? So this thyroid medication can have a similar effect of our adrenals, no? Yung ating pong adrenaline, no? Ang ating hormone, so nagkakaroon po ng abnormality. They may be working poorly as a result of years or low thyroxine. The medication can cause adrenal insufficiency. Diabetes can be made worse by the thyroid pill, no? Anticoagulants can be upsetting, no? So itong mga gamot na to nakaka-trigger din po sa atin at mga triggering factor po ito sa diabetes na case, no? So yung iba umiinom ng antidepressant, no? Thyroid supplementation also increases the need for insulin, some antidepressants, since this causes some people to become extremely agitated, no? Okay. Take thyroid medication at different time than other drug because they can interact. Do not take iron supplement with thyroid supplements, no? Hindi pwedeng pagsabayin yung iron supplements sa mga thyroid supplements. The iron binds the thyroxine, rendering it insoluble. For the same reason, do not take calcium or carbonate supplements at the same time thyroxine medication, no? Hindi pwedeng gagamit tayo ng mga highly carbonated na mga supplement, then iinom tayo ng
thyroxine, thyroid medication. No? Okay. Some thyroid problems can be corrected, but for others, it is something to live with for a lifetime while doing that which may lessen the problem. No? Ang iba daw, gumagaling, pero yung iba, nagiging lifetime, at saka yung problema, medyo mahina yung kanyang recuperation, yung kanyang paggaling. Some people may think they have a thyroid problem when instead they have a sugar intolerance, no? Sometimes pala, yung cases like hypoglycemia, mapagkamalan natin na hypothyroidism. Kasi yung kanyang symptoms, halos kapareho ng hypoglycemia. Yung pala ang problem, hypo, hindi pala hyper, no? Kaya kailangan natin magpa-check talaga ng ating T3, T4, at saka ating TSH hormone. So, or sometimes, because of depression or because of menopausal symptoms or post-menopausal symptoms, no? Kaya yung iba medyo irritated, yung iba medyo low yung kanilang metabolism, no? Madaling magalit. So possible mayroong changes ng kanilang physiological changes, yung kanilang hormone medyo nag-change dahil sa mayroon silang tinatawag na menopausal post-menopausal problem. Okay. Dito tayo sa protocol, no? Mga protocol, dito na tayo. Anyway, kalimutan niyo yung ating, kasi dinidiscuss ko lang yung pero ang importante kung paano natin masolusyonan yung ating problema, particular sa hypothyroidism. So number 1 na iwasan natin, distancing, no? Social distancing. Yung chlorinated water, no? Bawal po sa mga hypothyroidism yung tubig na chlorinated. Kaganina, binanggit ko kaganina yung chlorinated. So, hopefully na inyo pong nakuha yung chlorine. Ano po ba yung nag-intervene siya sa ating secretion sa ating thyroid hormone. And, mga fluoride, water with fluoride or mga toothpaste na may mga fluoride. Mayroon nga pong mga pag-aaral na nabasa ko po sa online na kadalasan daw po, pag ang mga bata, they are exposed sa yung kinakain nila kumakain tayo noon kasi yung toothpaste medyo mentholated at saka pag tinikman mo, medyo maalat-alat at saka medyo may pagkamatamis. Alam niyo, mayroong mga research sa medical studies na yung palang fluoride from toothpaste na kinukonsumo cases, pag nakain natin, nagkakaroon pala siya ng adverse effects sa ating thyroid. Kaya kadalasan mayroong mga tao na kung i-recall nila yung kanilang history during childhood time, so naalala nila noon na malakas sila kumain ng toothpaste. No? Mayroon palang kaugnayan ng fluoride sa pagkakabinat ng ating, or ano ba yun, yung bughat sa Bisaya. Pagkabinat ng ating thyroid, meron palang kinalaman sa fluoride. At saka, tubig na mayaman o mataas ang kanyang chlorine. No? Dito sa aming wellness center, meron po kaming mga toothpaste dito na charcoal na wala pong fluoride. No? Maigi po, makatry po kayo kasi yung charcoal po namin, pag ginamit po ninyong pang toothbrush, before bedtime, so, yung problema mo sa early mabaho yung iyong laway while you are sleeping during nighttime, unknowingly, unconsciously, lumalabas po yung ating saliva na hindi po natin napapansin. So, 3 days, 5 days later, so notice natin na yung ating unan, medyo mabaho na yung ating unan. Pero kung subukan niyo yung toothpaste namin sa aming wellness, so, before bedtime, early in the morning, wala po kayong maramdaman na baho sa inyong bibig. Kasi kaya po niyang i-preserve yung ating environment ng ating bibig na hindi po mangangamoy yung ating saliva. No? Magaling po ito. Isipin mo ninyo charcoal. No? Yung charcoal, ginagamit siya sa mga CR, especially dito sa Cagayan de Oro, sa Gaisano Mall. Makikita mo yung CR, nakasabit yung charcoal na nakalagay sa knitbag. Isipin mo, ang laki-laki ng CR. Kung ang bibig mo hindi matanggal yung baho sa iyong bibig.
sasabihin ko sa'yo, my friend, yung bibig mo pang Guinness Book of Record. Kasi tanggal nga yung baho ng CR sa charcoal, iyong pa kayang bibig, ang liit-liit ng bibig. And another protocol, avoid to take margarine, no? Yung margarine, lalo na pag nag-toast tayo ng bread, lalagyan natin ng margarine or cheese. Lalagyan natin ng garlic, asukal, i-toast natin, masarap. Pero bawal yan sa mga hypothyroidism. So butter, mayonnaise bawal sa mga hypo. Fried foods, cooking fats, salad oil, and commercial peanut butter hindi pwede sa hypothyroidism, no? So dapat alam niyo yung mga protocol, mga kapatid, kasi alam ko pag mayroon na kayong hypothyroidism at lumalaki na yung inyong para ng kubra yung iyong liig. So medyo hindi na magandang tingnan. Lumalapad na po yung ating jaw kasi nadagdagan ng paglubo ng ating liig, no? So I know that you are obedient child of God, no? Kasi pag ang pinag-usapan kaning pampagwapa, no? Basta pampaganda, no? Kahit yung noslit na i-injikan ng ano yun, yung silicone, kahit masakit, titiisin natin kasi para lang tayo gaganda. How much more itong protocol natin na to, para lang tayo gumaling ng tuluyan, kailangan natin sundin yung mga protocol na pinapayo po sa inyo ng inyong interventionist, ng inyong alternative practitioner. Okay. Another protocol, avoid nitrate or goitrogenic na mga additives sa mga karne. Ano po ba ang mga pagkain na mayaman sa nitrate? Nitrates na chemicals. Itong nitrates, pang-preserve to siya sa mga meat product, no? Kagaya ng yung mga, luncheon meat, sausage, hotdog, chorizo, no? Mayaman po yan sa nitrate, mga kapatid, no? Yung nitrate, makukuha po natin sa mga preserved na mga meat, no? Mayaman po yan sa nitrate, no? And variously prepared meat products, ito po yung ginagamit para tatagal po yung preservation ng meat. Hindi po siya madaling masira, no? Ang problema, pag expose tayo sa mga nitrate, so hindi nga nasira yung karne na kinakain natin, tayo naman ang masisira. Saan tayo lulugar? Tayo ang masisira o yung karne ang masira na hindi natin gagalawin, no? Total abstinence, total lockdown. Okay. No pesticide chemical spray because this is part of the triggering factor sa ating mga thyroid problem. Especially water-based chemical pesticide, no? Yung mga water-based nga mga pesticide, mas delikado. Kasi pag gas-based nga naman, medyo matapang sa ating pangamoy. Kaya pag nag-spray tayo, medyo hinuhold natin yung ating paghinga para hindi natin malanghap yung gas-based nga pesticide. Pero, yung water-based, bakit mas delikado? Kasi pag in-spray mo siya, so very comfortable natin ini-inhale kasi hindi siya masakit sa ating nasal, sa ating paghinga. Kaya we are very convenient na ating ma-inhale. Delikado pala siya compare sa gas-based na chemical. Pero both gas-based and water-based, both of them, they are dangerous. Okay. So, remain on salt-free, no? Iwasan natin ang maalat na pagkain. And oil-free diet until the thyroid is under control. But on the long term, kailangan mo rin gumamit ng kunti-kunti lang kasi pag medyo wala ng lasa yung pagkain natin, medyo iisipin natin mas maigi pa sigurong wag na lang tayong mabuhay kaysa ma-deprive tayo sa sarap, no? Kasi yung sarap, maraming narulumpo sarap, mga kapatid, no? Maraming nakilala na mga individual bedridden, stroke dahil
sa sarap, no? Ang sarap hanggang liig lang 'yan kasi yung taste bud natin nasa ibabaw ng ating paligid ng ating dila, ng ating ng ating gilagid. And afterward, we can experience 5 minutes na 5 minutes na sarap. Paglampas sa ating liig, dito sa ating kulon, pagdating sa kulon, sigurado doon magkukos ng damage, no? Then, lalo na pag yung kinakain mo kontra sa yung sakit, pinagpalit mo yung 5 minutes na sarap sa all overnight slumber nga agony, no? Magtitiis tayo buong magdamag. Okay, diet in addition of taking added iodine. Eat nutritious diet, no? Pag-usapan natin ang mga karagdagan na kaalaman patungkol sa ating kinakain, no? Kung anong mga pagkain ang kailangan natin kainin, no? Peaches and pears, no? Yung mga pears and fresh carrots improves thyroid function, no? Yung carrots juice, no? Nakaka-improve siya, nakaka-enhance siya sa mga thyroid problem, nakaka-improve sa ating condition. So drink green drinks and potassium roots, no? Yung mga potassium roots, no? Anyway, hindi naman lahat natin na-avail yung kasi yung iba yung mga ibang mga juices, meron na siyang potassium content. Pero kung kakain tayo ng saging, mayaman din siya sa potassium, yung saging. Okay, lalo na yung hilaw, no, yung hilaw na saging. And mustard greens contains the largest amount of thyroxine, no? Kung kung uminom tayo ng thyroxine na artificial from animal product na thyroxine, so mas mainam kung plant-based na thyroxine ang ating kakainin, no? Like for example, mustard greens and radish, mayaman din siya sa thyroxine, no? Radish, ginagamit ko sa Russian mga physician, ginagamit siya para sa mga thyroid problem. Okay. So one chemical in radish, tinatawag siya ng rapanin, no? Rapanin is said to keep thyroxine's level in balance, no? Yung rapanin, yun po yung nag-trigger din po sa ating thyroid gland para balance po yung ating pag-release ng thyroxine hormone. Okay. Walnuts, no? Parang mga imported yata itong nababanggit ko dito. Ano bang mga local diyan? Okay, baka may magtatanong sa akin. So wag kayong mahiya magtanong through sa ating presentation. So pwede kayong magtanong regarding sa ating napag-uusapan patungkol sa hypothyroidism, no? So okay. So fresh juice, green walnuts, can double the levels of thyroxine. So decoctions of green walnuts, puro walnuts to Anyway, Mayroon namang local sa mga Alam niyo ba na ang mother's milk, no, yung breast milk sa mama, nakakagamot din pala sa problem sa hypothyroidism. Mayroong mga pag-aaral niyan, mayroong mga research niyan na kayang patunayan na yung palang breast milk galing pwede palang nakakagamot. Kasi mother's milk is good treatment for hypothyroidism. Kadalasan mga bata nga lumalaki sila sa breastfeed, no? Less ang kanilang incidence sa hypo and even hyperthyroidism, no? It helps protect the normal babies from developing the problem till lalaki yung bata, hanggang lumalaki yung bata, no? Thank you. Another na supplement sa additional for nutritious supplement para ma-overcome natin yung ating hypothyroidism. Anyway, bihira lang naman sa lalaki nagkakaroon ng hypothyroidism. Pero meron kilalang mga tao, mga lalaki na merong hypo. Meron kilalang lalaki no? So flaxseed with charcoal and turmeric pwede mong i-mix, no? Every morning, 30 minutes before breakfast, no? 30 minutes before breakfast. Or, pwede rin mag-inom ng charcoal na may flaxseed. Pwede nyo lagyan ng corn coffee, no? Ang corn coffee, at least, half teaspoon na charcoal, and 2 tablespoon na flaxseed, no? Flaxseed, no? Meron kaming charcoal dito, may flaxseed ito.
Meron yung charcoal na may flaxseed available. Ito yung, alam nyo, ito, good news to This is a living testimony. Nung pumunta kami sa Lingating, Lingating, Baongon, sa may San Miguel Elementary School, it is a big surprise for us kasi during my lecture, so mayroong isang teacher sabi niya, Doc, hindi ka pa nakarating sa aming lugar. Alam mo, sabi ng teacher, gumagaling ako sa hyperthyroidism. Ang nakagaling sa akin, charcoal ang nagbigay sa nagbigay sa akin ng kagalingan, no? You could imagine that. No, mayroong mga positive, marami akong na-encounter ng mga tao na mayroong problem sa hypothyroidism, no? Paano po natin maagapan ang paglaki ng ating thyroid, no? Ito, dito na naman tayo kasi maraming gustong matuto paano maagapan na maiwasan ang paglaki ng ating thyroid gland, no? Lulubo yung ating neck, okay? Alam niyo yung Epsom salt? Ang Epsom salt dati hindi pa available pero dahil sa demand ng Epsom salt sa market at maraming tao natututong gumamit ng Epsom salt. This is a mineral, salt mineral. Ito ay ginagamit sa neck compress or tinatawag natin heating compress, inilalagay sa liig all over. No? During night time, pag natutulog tayo, lalagyan natin ng Epsom salt na naka-dissolve sa tubig na mainit at saka yung basahan, yung good morning towel, isusok natin at saka ating pipigaan ng konti, then saka natin ilalagay sa liig natin. Overnight, paglagay mo ng towel or yung good morning towel sa liig, first, yon ang nilagay natin. Then, ang finishing touching, dry na towel, ating ilalagay sa liig. Yun, i-clip natin, then, itutulog natin all overnight slumber. Ito po ay ginagawa ko siya for about 10 days. No? 10 gabi, ginagawa po natin to para po liliit po yung ating paglaki ng ating muscle tissue sa ating thyroid. No? Another na protocol, and this is alternate protocol. Yung tinatawag natin charcoal poultice. No? Charcoal poultice. Ang gagamitin natin, pwede tayong gumamit ng ganito. Ganito. Pag mayroon kayong binder, pwede tayong gumamit ng ganito. Ganitong charcoal. Pero yung charcoal na powder, yung ganitong charcoal na powder, ito ay dinidilute ko ito, or minimix ko ito sa bowl na lalagyan mo ng kunting tubig. Kunting tubig lang para magiging paste, parang putik. At isisilid natin sa unused na stocking. Isisilid natin. Saka natin ilalagay sa ating liig. All over night slumber, lalagay sa ating liig yung charcoal powder. Okay. So, yun po yung other na mga procedure sa yung how to reduce paano natin maibsan yung problem sa ating thyroid, yung paglaki ng ating thyroid gland, no? Okay. This is specifically good for harder and more fibrous goiters, no? Ito, pwede itong gamitin, charcoal, Epsom salt. Kung kailangan nyo ng protocol, kapatid, kailangan nyo ng protocol. I-send ko sa inyo through PDF yung protocol. Ano po natin, i-overcome yung problem sa thyroid, yung pamaga ng ating thyroid. Put hot fomentations around the neck for every 4 minutes, no? Lalagyan natin ng hot fomentation yung ating. Alam niyo yung kagahapon, pinipresent ko po yung steam generator, Ang steam generator is very powerful, is very effective sa mga hypothyroidism. Itatapat lang po natin yung ating liig habang naglalabas po siya ng steam, yung steam generator, no? Mga 10 to 15 minutes yung pong
yung pong yung kanyang time interval, no? Yung kanyang times kaning span, yung kadugayon or yung tagal ng kanyang pumentation sa ating liig, no? Yun po yung effective, no? Yung iba, ginagawa nila to salitan, steam nga hot, then the other one is pupunasan ka agad ng cold towel, no? Yung towel na malamig, no? Okay, another procedure para pag-reduce sa goiter, to stimulate the thyroid, eat 1 serving each of oats and bananas daily, no? Kailangan natin ng oatmeal, kailangan banana on daily basis, no? Kasi kadalasan sa mga hypothyroidism, constipated, kailangan nyo rin ng high fibrous na foods para normal yung ating pag-dispose ng dumi. Okay. So, every day, take a cold shower each morning and night, no? Kailangan natin mag-shower. Cool shower every day, morning and night. Functions of the thyroid will be increased by more exercise, no? Importante yung exercise, no? Mayroon kaming book na tinatawag na, okay, saan na ba yun? Healthy Moves. So, sunod siguro, ito Healthy Moves. Medyo baliktad dyan kasi nakaharap kasi yung video sa akin. So, next time around, tuturuan namin kayo ng mga exercises kung paano natin i-overcome yung ating mga sakit. No? Importante ito, yung exercise, no? Functions of thyroid will increase by more exercise. For it stimulates TSH functions by pituitary during and after vigorous exercise, no? Importante rin pala to, no? Itong exercise, no? Kasi nakaka-increase ng secretion ng ating T3 hormone and nakaka-boost din siya ng ating TSH, no? TSH, no? Thyroid stimulating hormone. Okay. Supplement, no? Ano po ba yung mga supplement na kailangan natin, kapatid? Kung gusto natin talagang iiwasan or tanggalin yung mga synthetic medicine, no? So, number 1 supplementation is vitamin A, no? Vitamin A is necessary for iodine to be properly absorbed, no? Para po ma-metabolize po yung ating iodine ng ating katawan. So, kailangan po natin ng vitamin A. Then, other B vitamins, that is very important also, na kailangan natin para pag-nourish sa ating thyroid, no? Basta mga B vitamins, magaling to. Kasi function siya more on sa mga nerve, no? Mga nerve cells, no? Ito po yung kanyang yung vitamin B complex para sa mga nasisira na mga nerve ng ating katawan. B6 helps the thyroid use its iodine effectively in hormone production. No? Yung B6, importante pa rin. Tingnan nyo to sa inyong... dito sa amin, meron kami mga supplement sa area namin. Another na supplement is B12. No? B12 helps the thyroid work properly. No? Yung B12, importante rin yung B12 na vitamins. Noong isang araw, nag-discuss ko ako patungkol sa... problem sa diabetes, isa rin po ito sa mga vitamins sa mga diabetiko. Kasi ang diabetiko at saka problem sa thyroid, ang mga sintomas niya halos magkakapareho, no? Halos magkakapareho. Yung sa basta nagkaroon ng kidney, then yung low ang metabolic response, no? Daling antukin kahit hindi pa panahon ng tulog, inaantok na, no? Alam niyo, ang problem kasi sa thyroid problem, basta thyroid yung case natin, reverse yung kanyang nature. During nighttime, mahirapan tayo makatulog. Pero sa morning naman, para tayong gusto na naman po natin matulog, no? Yun po yung, mayroong mga ganon cases. Okay. B12 helps the thyroid work properly. Thyroid deficiency can result from sometimes result of lack of sunshine, no? Yung kulang sa vitamin D, kulang sa pagpapainit sa araw, no? Kailangan din natin ng painit, no? Huwag kayong matakot na mangingitim tayo. Oh, reverse kasi yung natin, yung instinct ng
mga Western at saka yung mga Asian people, no? Yung mga Western people pupunta ng Pilipinas, nabibilag sa init. Pero tayo naman dito, tatakot tayo magbilag sa init, no? Kaya kadalasan sa atin, nagkakaroon tayo ng vitamin D deficiency because of a lack of sunlight exposure, no? Kailangan din natin mag-expose sa sunlight. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa ating pong presentation ngayong tanghaling ito. Hopefully na mayroon po kayo natutunan, at kung mayroon kayong mga kaibigan na medyo kapariho ng aking dinidiscuss na topic about hypothyroidism, wag po kayong mag-atubiling i-share po ito sa inyong mga kaibigan, kasi kailangan tamang protocol. Kailangan mga protocol para kanila pong mapaglabanan at kanila pong ma-overcome ang kanilang problem, especially sa hypothyroidism. Bukas, ang ating pong pag-uusapan, mayroon pong kinalaman sa hyperthyroidism. No? Puro thyroid case ang ating pag-uusapan. The next time around, hyperthyroidism, huwag po kayo mawala. Doon sa mga mayroon ng problema sa hyper, medyo severe or chronic na yung hyper, lumuluwa na yung mata, no? Sabi nga nila, nagsiga ang mata, bisag wala gatulon o battery. So, that is not literal. Ibig sabihin, lumuluwa yung mata kasi over secretion sa thyroid hormone sa kanilang over sa secretion sa thyroid hormone, no? Sobra palagi. Hyper nga hyper. So anyway, thank you very much for your time, for spending your time to watch my live presentation. So God bless. This is your interventionist, alternative practitioner, Dr. Alboro Jimel, and thank you so much, and God bless to everyone.